Walang tao na gusto na bako-bako ang daan na tatahakin ng kaniyang buhay. Ang bawat isa sa atin ay gusto ng matiwasay at dire-diretso ang daan at biyahe. Walang hassle, walang maraming bagahe. Smooth lang ang dadaanan, walang mga lubak, at walang traffic na mag-aaksaya ng ating panahon. Gusto natin na ganun lang sana kadali ang ating buhay. Malinaw ang destinasyon at sana ay huwag tayong mahirapan papunta doon. Sa bawat antas ng ating buhay ay may direksyon tayong tinatahak. Elementarya, high school, college, trabaho at tagumpay. Isingit mo na rin doon ang pagkakaroon mo ng sarili mong pamilya. Gusto natin lahat ng yon ay dire-diretso lang. Walang maraming liko at walang maraming problema. Pero alam nating lahat na karamihan sa atin ay hindi naman nabibigyan ng ganong klasing pagkakataon. Marami sa atin ang dumaranas ng mala roller coaster na buhay. Maraming liko at maraming sablay na hindi naman sana kasama sa ating mga plano. Paano kung ang mga sablay na yon ay dinadala ka sa direksyon na hindi mo naman binalak at ginustong puntahan? Paano mo pa ba mahahanap ang daan pabalik? At paano kung nakabalik ka na nga sa tamang landas, pero sa tagal mo namang makabalik at sa tagal mong nawala, ay may mga tao ka na palang nadamay? Dear Mama Mia, intro lang sa sarili ko. Ako po si Dave, 43 years old at isang recovering patient sa pagkalulong sa isang bagay na ipinagbabawal. Ayan, sinabi ko na kaagad, Mama Mia. Wala nang maraming intro. Nalulong ako sa ipinagbabawal na gamot. Nadala sa sulsul ng hindi magandang impluwensyang barkada, pero alam ko naman, Mama Mia, na hindi lang sila ang dapat kong sisihin. Dahil desisyon ko naman na pasukin ang ganoong klasing buhay. Ilang taon din ang pagbibisyo ko noon, Mama Mia. Kasi nung una, naka-recover naman ako ng konti. Tapos, nabalik ulit. Second time. Tapos, naka-recover na naman. And then, natisod na naman ako. Third time. O, diba? Parang hindi na talaga ako natuto. Mahirap kasi talagang magpakatino, Mama Mia, lalo na at nasubukan mo na at nahumaling ka na sa bagay na yon. Yung pangatlong beses kong natisod sa bisyo, Mama Mia, ay isang malaking pagbabago ang nangyari sa buhay ko. Pagkatapos kasi ng third time ay iniwanan ako ng misis ko ng ilang buwan. Dala niya yung mga anak namin. 3 ang mga anak namin, Mama Mia. At that time ay graduating na sa grade 7 yung panganay naming lalaki. Yung 2 sumunod naman ay puros mga babae. Binigyan ako ni Mrs. ng ultimatum na pumili ako kung ano ba talaga ang kaligayahan ko. Ang pamilya ko ba o ang bisyo ko? Kaya ayun, pagkatapos ng third time kong madapa, masasabi ko, Mama Mia, na natauhan na talaga ako. Importante yung panganay ko sa kwentong ito, Mama Mia. Kasi nagsimula yung pagkaligaw ko after siyang ipinanganak. Natakot kasi ako, Mama Mia. Hindi ko alam kung kaya kong maging isang mabuting ama. Pero hindi naman nabuntis ang misis ko nang wala sa oras. Okay na naman na kami. Matagal-tagal na rin kaming magkarelasyon ng asawa ko bago namin maisipang magpakasal. Nagpakasal kami after makagraduate ako sa college ng management course. Misis ko naman ay accounting ang kanyang kurso, Mama Mia. Pareho kaming graduate 2.
Parehong nakakuha ng magandang trabaho afterwards. Everything was according to my plan. Pero ang hindi ko naisip, Mama Mia, na napakabata pa pala naming mag-asawa nung nagpakasal kaming dalawa. Kahit naman handa na kaming bumuo ng sarili naming pamilya, kung pinansyal na aspeto lang ang pag-uusapan, ay hindi rin pala yun ang magiging basihan lang para magtagumpay kayo sa pagbuo nyo ng sarili nyong pamilya. Ibang klaseng maturity pa lang kailangan, Mama Mia, lalo na at magdadala tayo ng ibang buhay dito sa mundo. Then, nung mabuntis ang misis ko, ay naghiwalay ang parents ko, Mama Mia. Kaya naman nawalan ako ng pader na masasandalan sa bagong responsibilidad na kakaharapin ko. Bigla na lang umalis ang tatay ko sa tahanan namin. Ang sabi ay nakahanap raw siya ng bagong babae na magpapaligaya sa kanya. Mga malalaki na raw kami at makakayanan na naming mabuhay ng sarili namin. Panahon na raw na kaligayahan naman niya ang uunahin niya. Matagal na raw siyang hindi masaya sa pagsasama nila ng mama ko, Mama Mia. Nagalit talaga ako sa papa ko. Nagkasagutan kaming dalawa at sinagot-sagot ko siya na para bang hindi na siya ang tatay ko. Napaka-telenovela ang dating nung araw na nag-away kami ng aking ama. Akala ko, Mama Mia, noon ay napaka-ordinaryo lang ng storya ng pamilya ko. Akala ko ay maayos ang buhay naming pamilya. Lumaki naman kasi kaming magkakapatid na ang akala ay buo at matibay ang pundasyon ng aming pamilya. Nasanay kaming nariyan lang palagi ang aming mga magulang na gumagabay sa amin at nag-aayos ng daan sa aming kinabukasan. Tapos, bigla na lang mangyayari ang ganon. Bigla na lang maghihiwalay ang aming mga magulang. Anyway, kinabahan ako, Mama Mia. Paano kung magiging ganon din ako? Paano kung dumating yung araw na magagaya ako sa tatay ko? Paano kung hindi ko pala kayang maging mabuting ama? Paano kung dumating ang oras na hindi pala ako magiging masaya sa mga resulta ng desisyon ko at sa pagbuo ko ng aking pamilya? May mga ganitong pangamba sa kaloob-looban ko, Mama Mia, na hindi ko masabi-sabi sa asawa ko. Bukod sa pag-aalaga ko sa misis ko sa pagbubuntis niya at pag-prepare para sa darating naming anak, ay inaalagaan ko na rin ang nanay ko, Mama Mia. Nasa malayo kasi ang mga kapatid ko. Nag-aaral ang aming bunso sa malayo at kasama niya doon ang isa pa naming kapatid na doon rin nakahanap ng kanyang sariling trabaho. Kaya naman sa akin talaga napunta ang responsibilidad na alagaan ang aming ina, na sobrang naapektuhan ng paghihiwalay nila ng tatay ko. Sa sobrang epekto sa nanay ko, Mama Mia, ay kinailangan naming mag-move in kasama siya. Hindi pa ipinapanganak yung panganay namin ng misis ko, kaya medyo madaling lumipat. Para maalalayan namin si nanay sa matinding pagkalungkot niya sa paghihiwalay nila ni tatay. Hindi ko alam, Mama Mia. Siguro dahil nabigatan ako sa responsibilidad ng pag-aalaga ko sa nanay ko at sa misis ko, at dahil na rin siguro na kinakabahan ako sa pagiging isang ama. Hindi ako sanay na ganun kadaming problema na sabay-sabay na bumagsak sa akin. Kaya ayun, napatikim ako ng bawal na gamot. Isang gabi, nang ikwinento ko sa mga kaibigan ko ang mga problema ko, Mama Mia, ay doon ako pumasok sa isang mas malaki pa palang problema. Matapos kong sabihin sa kanila na isang bagsakan ng problema ko, ay sabay-sabay silang tatlo na napailing. Dahil mabigat nga daw talaga ang pinagdadaanan ko, Mama Mia. Sabi pa ng isa kong kaibigan na itago na lang natin sa pangalang James,
Ay baka daw kung sa kanya nangyari ang pinagdadaanan ko ay hindi na niya kayanin at baka matagal na siyang nag-give up. Totoo nga naman, Mama Mia, na mabigat talaga ang responsibilidad at problemang kinakaharap ko. Lalo pa at wala ng tatay na gagabay sa akin. Pero bakit ko nga ba siya kailangan? Hindi nga siya naging mabuting ama sa amin. Iniwanan niya kami at inabandonan niya ang nanay namin. Anyways, mabalik tayo sa usapan namin ng mga kaibigan ko, Mama Mia. Habang nagbigay sila ng kani-kanilang opinyon sa pinagdadaanan ko, ay napasambit na lang ako, Mama Mia, na sana naman ay magkaroon ako ng kahit na isang oras na makalimutan ko lang ang mga iniisip ko. Ilang linggo na rin kasi akong hindi nakakaramdam ng kapayapaan. Gusto ko lang naman na gumaan ang aking pakiramdam kahit na saglit lang. Doon, Mama Mia, ay nagkatinginan ang mga kaibigan ko. Sigurado ka ba talaga na gusto mong kalimutan ng saglit ang mga problema mo, Dave? Tanong ni James. Oo pare, kung pwede nga lang, i-shutdown ko na ang utak ko saglit ginawa ko na. Sagot ko sa kanya, Mama Mia. Nako, may solusyon kami dyan. Pero atin-atin lang to ha? Suggest naman ulit ni James. Try mo to pare. Siguradong nasa alapaap agad ang pakiramdam mo. Wala pang 30 segundos. Sabi ni James sabay abot sa akin ng isang maliit na pakete na may lamang alam nyo na, Mama Mia. Hindi ko alam, Mama Mia, kung anong klasing demonyo ang pumasok sa isip ko at kinuha ko ang inabot niyang plastic sa akin. At doon na nga nagsimula ang bagong landas na tinatahak ng buhay ko. Mama Mia, to be fair naman, ay winarningan naman ako ng mga kaibigan ko sa mga posibleng mangyayari sa akin kapag hindi ko kinontrol ang sarili ko sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Nagbigay pa sila sa akin ng example. Isa naming kaibigan ang nasira ang buhay dahil sa paglabis na paggamit doon. Pero wala na akong pakialam nung mga panahon na yun. Oo, narinig ko naman ang mga warnings nila, Mama Mia. Pero pumasok lang sa isang tenga, lumabas naman sa kabila. Ang pumasok sa tenga ko at nanatili sa utak ko, Mama Mia, ay yung ginagawa ni James para mawala ang pagod at antok niya. Nawawala rin daw ang mga problema niya, lalo na tuwing masyado siyang stress sa trabaho namin. Sa loob-loob ko, Mama Mia, dapat ganun na rin ang gawin ko. Siguro kapag ganun ay makakapag-isip ako ng mas malinaw at makakapagbigay ako ng mas magandang desisyon para sa buhay ko. Kung gagawin ko yon ay baka makatulong pa sa problema ko. Mali ang pag-iisip ko noon, alam ko, Mama Mia. Maling logic. Tangang desisyon. Sabi ko sa kanila ay susubukan ko at kokontrolin ko naman. Pag hindi ko nagustuhan, ititigil ko kaagad. Yun ang sabi ko, Mama Mia. Pero syempre, iba naman ang nangyari. Yung unang tikim ay nasundan ng pangalawa, pangatlo, pang-apat. Hanggang sa tumanggi na sina James, nabigyan ako ng supply kasi nga raw ay sumusobra na ako sa limit ko. At inaabuso ko na raw masyado ang paggamit noon. Isang hapon, Mama Mia, ay nagkita kami ni James sa isang park dahil tinatawagan ko siya na kailangan ko ng supply. Ayaw kasi niya akong pagbuksan ng pinto ng apartment nila tuwing dumadaan ako doon para makijam sana sa mga kaibigan ko. Mapapahama kaming lahat dahil sa'yo, Dave. Masyado kang halata at baka masundan ka pa ng parak, idamay mo pa kami. Galit na sabi ni James nung tinanong ko siya kung bakit hindi nila ako pinagbubuksan ng pinto. Ano ka ba naman, James? Binibisita ko lang kayong mga kaibigan ko. May masama ba doon? Palusot ko, Mama Mia.
Binibisita na laging 12:00 na ng hating gabi? Hindi na ako nakatanggi pa, Mama Mia, at sinabi kong kailangan na kailangan ko lang talaga ng supply. Pero tumanggi siyang bigyan ako, Mama Mia. Dahil daw naubusan na siya at isa pa ay may narinig daw siya sa opisina na malapit na ang random test sa amin. Kaya mas mabuti raw kung mag-cleansing muna ako ng ilang araw para daw hindi ako mahuli. Sabi pa niya, Mama Mia, ay mukhang ako raw ang dahilan ng random test dahil nahahalata na raw ako ng mga kasamahan namin sa opisina. Narinig daw niyang pinag-uusapan ako ng iba naming office mates. Pero imbis na matakot ako na mabuko, Mama Mia, ay nagalit lang ako dahil marami palang pakialamero sa opisina namin. Tinanong ko pa ulit siya, Mama Mia, kung may maibibigay ba siyang supply sa akin. Pero nagmatigas siya at umiling na wala. Dahil doon ay nagalit ako sa kanya at sinabi ko na wala silang kwentang kaibigan. Tsaka umalis na ako. Hindi ko inintindi yung sinabi niyang magkakaroon ng random test sa opisina sa mga susunod na araw. Dahil hindi ako nabigyan ni James ng supply, Mama Mia, ay humanap ako ng ibang mapagkukunan noon. Nung simula, Mama Mia, I have to admit, nakatulong talaga yon sa kalagayan ko. Naging masigla ako nung gumamit ako noon. Puyat ako, pero gising na gising. At kahit wala akong tulog, ay nakakapasok pa rin ako sa opisina. Nung una, ginagamit ko lang siya mga twice a week. Pag Lunes lang at Miyerkules ang schedule ko. Kasi dun talaga kailangan ko ng energy. Tapos, yung 2 times ay naging thrice a week, Mama Mia. Tapos, naging 4 times a week na. Noong maging 5 times a week, first birthday na ng anak ko. Hindi pa alam ng misis ko noon, Mama Mia, na gumagamit ako ng ipinagbabawal na gamot. Pero nakakahalata na siya. Siguro dahil palit ng palit yung mga dinedeposit ko sa joint bank account namin. At naging moody rin ako, Mama Mia, at paiba-iba ang sleeping routine ko. Hindi na niya raw ako maintindihan. Tapos, bigla-bigla ay nagagalit na lang ako basta-basta. 4:00 ng umaga daw minsan ay makikita niya akong nagwawalis na ng bahay. Kahit ang linis-linis naman. May mga bagay pa na hindi ko na maalala ngayon na sabi niya na ginagawa ko, Mama Mia. Kaya nang sobra nang hindi matahimik ang loob ng asawa ko, ay kinausap na niya ako. Nagtanong siya sa akin kung ano raw ba ang ginagawa ko. Siyempre, maang-maangan ang acting ko, Mama Mia. 2:00 na noon ng madaling araw at nagpupunas pa ako ng mga muebles namin dahil katatapos ko lang maglinis ng aming banyo. Nagtanong siya sa akin kung bakit daw ako naging ganito. 3 linggo matapos naming makalipat sa bahay ng mga magulang ko. Nagpalusot pa ako sa kanya, Mama Mia, at sinabi kong nababother lang ako sa dumi ng bahay. At hindi ako makapag-isip ng maayos kapag may dumi akong nakikita. May pagtataka sa mukha niya nung sinabi niyang bigla daw akong naging OC, na hindi naman ako ganun dati. Tapos, kinumpronta din niya ako, Mama Mia, tungkol sa joint savings account naming dalawa. Bakit daw paliit ng paliit ang dinedeposit ko doon? Ano daw ang mga ibang pinagkakagastusan ko ng sweldo ko? Tinanong niya pa ako, Mama Mia, kung nambababae raw ba ako. Doon ako natawa, Mama Mia, at inassure ko siya na wala akong ibang babae. Pero tinitigan niya pa rin ako ng mabuti at halos mabulunan ako sa sarili kong laway nang tanungin niya ako ng, "Mahal, gumagamit ka ba ng bawal na gamot?" Mama Mia, alam ko naman na hindi ko maitatago yun sa asawa ko. Ang bala ko sana ay ititigil ko na bago pa siya magsuspetsya.
Pero hindi naman ganun ang nangyari. Matalino kasi ang misis ko, Mama Mia. Malakas ang woman's intuition niya. Lalo na pagdating sa pera. Accountant kasi yun eh. Siguro, sobra niya lang akong mahal kaya pinagkatiwalaan niya ako na ako ang mag-deposit ng share ko sa savings namin. Ang nangyari, Mama Mia, syempre nung tinanong niya ako, ay nag-deny ako. Dininay ko na nagda-drugs ako. Nagsinungaling ako sa misis ko. Naniwala ba siya? Sa tingin ko naman ay hindi. Pero siguro mahal lang niya talaga ako, kaya binigyan niya pa ako ng second chance. At third chance, hanggang sa maging fourth chance. Oo, Mama Mia, ang dami-daming chances. 2 araw lang kasi matapos ang pag-uusap naming dalawa ng misis ko, ay naganap ang sinasabing random test ni James sa opisina. Mama Mia, aaminin ko na nabago ng test na yon ang buhay ko. Lumabas kasi na positive ako doon, Mama Mia. Kaya ang nangyari ay tuluyan na akong nasisante sa trabaho ko. Tama. 3 beses akong nalulong. Nung unang test pa lang ay natanggal na talaga ako agad sa trabaho. At dahil doon ay napilitan akong maghanap ng ibang mapapasukan. Pero dahil hindi ako makakuha ng employment certificate sa dati kong trabaho dahil nga sa nakatatak sa record ko na na-terminate ako, Mama Mia, dahil sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot, ay talagang nahirapan akong maghanap ng trabaho. Kung ano-ano ang ginawa ko para lang may mapagkakakitaan. Pero puro maliliit lang ang kita. Puro mga trabahong hindi ko akalaing gagawin ko kasi, Mama Mia, tapos naman ako ng kolehiyo. Nag-messenger ako, nagkonduktor sa bus, nagtinda sa hardware, mga trabaho na puro minimum wage lang. Sa hirap ng buhay na yon, Mama Mia, ay iisipin mo na baka magseseryoso na ako. Pero hindi. Dahil pag ganong kahirap ang buhay at napipilitan kang gawin ang bagay na sa tingin mo ay mababa sa alam mong gawin, ay mas lalo ka lang manliliit sa sarili mo. Mas lalo kang mai-insecure at maaawa sa sarili mo. Na-depress na naman ako, Mama Mia, dahil nga hindi ako makahanap ng trabaho na may malaking kita. Nawala na naman ako sa aking katinuan at naisipan ko na namang gumamit para lang gumaan ang aking pakiramdam. Paggaling ka kasi sa ganong klaseng bisyo, Mama Mia, ay sobrang hirap talagang panindigan ang pagbitaw mo dito. Katakot-takot na willpower ang kailanganin mo. Pero dahil nga nanghihina ako noon sa sobrang insecurity, ay natukso na naman ako at gumamit ulit ako ng ipinagbabawal na gamot. Mas malala ang pagkalulong ko nung pangalawa at pangatlong beses. Nag-collapse ako. Nanigas ang buo kong katawan. Bumula pa nga ang bibig ko, sabi nila. At ang mga kagamitan sa bahay, Mama Mia, ay inisa-isa kong naisangla o naibenta. Appliances, laptop, alahas, gadgets, sasakyan, lahat ng yun nawala ng isang iglap. 2 beses din akong nawala ng trabaho. Nawala na din ang karamihan sa mga ngipin ko, Mama Mia. Nakadalawang balik na ako sa rehab noon. Na-isolate ako sa mga mahal ko sa buhay para harapin ang mga nagawa ko at ang addiction ko. At para aminin ang mga pagkakamali ko at i-acknowledge na talagang hindi ko kayang gawin ang lahat ng ito ng mag-isa. Na sa oras na ito ng buhay ko, Mama Mia, ay kailangan ko na ng tulong mula sa iba. Kailangan ko ng tulong sa mga gustong tumulong sa akin. Sa mga ibang nagdaan rin sa pareho ng karanasan ko. Sa mga mas nakakaalam kung paano ba ang dapat kong gawin.
Sila yung mga rehab counselors at supervisors na nakilala ko sa facility, Mama Mia. Ang sabi niya, Mama Mia, ay maganda raw ang assessment niya sa akin. Kahit daw sa mga interviews ko ay malinaw na raw ang mga sagot ko, lalong-lalo na ang pananalita ko. Ang physical exam ko na rin daw ang naging magandang resulta, Mama Mia. Sabi pa niya, kung titignan raw ako ngayon ay malayong-malayo ako sa Dave na pumasok sa facility noon, na para bang isang tao na wala ng patutunguhan ng buhay. Ngayon daw ay mas positibo siyang maisasaayos ko na ang buhay ko, Mama Mia. Nagpasalamat ako sa kanya at sinabi kong ang pagpasok ko sa facility na yon ay ang isa sa pinakatamang naging desisyon ko sa buhay ko. Kinorek pa niya ako, Mama Mia. Ang sabi pa niya ay hindi naman daw ako pumasok doon dahil hindi ko raw desisyon ang pumunta doon, kundi ipinasok ako doon ng mga taong labis na nagmamahal sa akin. Natuwa at natawa ako sa sinabi niya dahil naaalala ko ang araw na para akong isang baliw habang pilit akong isinasakay sa sasakyan papunta sa pasilidad na ito. Nag-warning pa sa akin ang counselor, Mama Mia, na ayaw na raw niya akong makita pang muli sa facility na yon. Oo, Mama Mia, matapos ang mahaba-habang gamutan, ay sa wakas, nakalaya na rin ako. Mama Mia, ngayon pakiramdam ko talaga ay natapos na ang madilim na chapter ng buhay ko. Pagkatapos ng positive assessment sa akin at sapat na panahon, ay na-declare na akong drug-free, Mama Mia. Halos mag-iisang taon rin yon. Pero sa likod ng isang magandang balita na yan, ay meron palang magiging kapalit, Mama Mia. Mama Mia, dahil sa record ko, ay nahihirapan ang ibang taong muli akong bigyan ng pagkakataon at muli akong pagkatiwalaan. Hindi rin kasi ako isang beses lang na nadapa, kundi maraming beses pa. Kaya naman, nung makalabas na ako ng rehab, ay naging mahirap ang mga bagay-bagay sa akin. Lalo na ang paghahanap kong muli ng mapapasukang trabaho. Pero sa pagtsatsaga ko ay nakahanap na rin ako, Mama Mia. Kaya lang, hindi rin naman naging madali ang lahat para sa akin. Pumasok ako bilang sales sa isang kumpanya ng mga heavy vehicles ang binibenta. At unti-unting naging stable ulit ang buhay ko. Naging close kami ulit ng asawa ko, Mama Mia. Nalaking pasalamat ko na lang sa Diyos dahil muli pa niya akong tinanggap sa kabila ng mga naging pagkakamali ko. Pero ibang usapin ang sa mga anak ko, Mama Mia. Sila ang mas malaki kong pagsubok, lalo na ang panganay ko. Parang work in progress kumbaga ang relasyon ko sa mga anak ko. Nararamdaman ko na meron kaming malaking gap sa pagitan namin. Lalo na nga ang lalaki kong anak. Pero akala ko, Mama Mia, na ang gap na yun ay normal lang sa mga mag-aama, lalo na at lumaki talagang independent ang anak ko. Mama Mia, akala ko normal lang yun dahil binata na ang anak ko at hindi na masyadong nagko-confide sa akin. Akala ko rin na sa paglipas ng mga araw ay unti-unti ring masasanay ang mga anak ko na nasa bahay na ulit ako. Pero hindi rin pala, Mama Mia. At ang pinakamasaklap pa ay bumalik na naman sa buhay ko ang dati kong problema. Para siyang isang multo na hindi talaga ako tinatantanan.
Isang gabi, Mama Mia, habang naghahanda na kami ng asawa ko na matulog, ay masinsinan kaming nag-uusap dalawa. Nagpasalamat siya sa akin na nagsikap ako na maibalik ang dating ako bago pa ako nalulong sa bawal na gamot. Sinabi ko naman sa kanya na sila ang inspirasyon ko, Mama Mia, kaya ko nalagpasan ang lahat ng yon. Sinabi ko, Mama Mia, na ayokong tuluyan silang mawala sa akin ng mga anak ko. Niyakap ako ng asawa ko at sinabi niya na sana raw ay wag na wag ko nang balikan pa ang bisyo ko. Nangako naman ako sa kanya, Mama Mia, na hindi na kami muli pang masisira ng dahil sa bisyong yon. Pero pagkasabi ko noon ay bigla namang natahimik ang asawa ko. Para siyang naiiyak na hindi mapakali. Nung tanungin ko siya kung may problema ba, ang sabi niya sa akin ay wala. Kaya nagpatuloy ako sa pagsasabi ko ng mga pangako ko sa kanya. Mga pangako na this time ay handang-handa na akong panindigan. Hanggang sa nabanggit ko na sana lang ay dumating ang araw na matanggap ulit ako ng mga anak ko, lalo na ang panganay namin. Doon na tuluyang napaiyak ang asawa ko, Mama Mia. Nataranta pa ako at tinanong ko siya kung bakit. Sa pagitan ng kanyang paghikbi, Mama Mia, ay sinabi niya sa akin na may malaking problema raw kami sa panganay naming anak. May nakita raw siya na isang paraphernalia sa mga damitan nito noong nakaraang linggo. Tinanong ko siya kung kinumpronta ba niya ang anak namin. At oo daw, Mama Mia. Tinanong niya raw ito at tahimik lang daw ito nang tanungin niya. Tinanong niya raw ang anak ko kung gumagamit ba ito ng ipinagbabawal na gamot. Pero nang tanungin niya kung bakit ito gumagamit, Mama Mia, ay galit daw itong sumagot na ako ang tanungin niya. Sabay padabog na lumabas ng bahay. Mama Mia, grade 7 na ang anak ko nang bigyan ako ng ultimatum ng asawa ko tungkol sa aking bisyo. Kaya alam ko, Mama Mia, na may nalalaman na siya kahit papaano. May naiintindihan na siya nung mga panahon na yon. At nung sabihin nga ng asawa ko sa akin, ay na-realize ko, Mama Mia, na ako ang may kasalanan kung bakit nagkaganon ang aming anak. Gaya ng pagkabigo ko sa tatay ko, eto namang anak ko, Mama Mia, I guess nabigo rin at feeling betrayed siguro siya nang ilang beses akong malulong sa ipinagbabawal na gamot. Hindi na na-repair yung relationship namin since malulong ako for the first time. First year college pa lang ang anak ko ngayon. Matalinong bata siya. Kaya hindi ko aakalain na mangyayari ito. Buti na lang at maaga pa lang nalaman na namin ng nanay niya ang tungkol sa bisyo niya. Bago pa may magawang masama ang anak namin. Mama Mia, alam na alam kong kasalanan ko talaga ang lahat. Wala ako doon para sa mga anak ko. Lalo na para sa panganay kong anak na isang lalaki. Kailangan kong harapin itong problema na ito bilang isang tatay at bilang isang tao na responsable at masasandalan ng kanyang pamilya. Kahit na ilang beses na akong natumba at naligaw ng landas, ngayon ay kailangan kong ipamahagi ang mga natutunan ko at tulungan ng iba na wag na sanang pagdaanan pa ang mga nangyari sa akin. Hanggat maaga pa lang. Pero Mama Mia, bago ko magawa yun, ay may kailangan mo nang makarinig sa mga sasabihin ko. At yun ay ang panganay kong anak. Inipon ko ang lahat ng lakas ng loob na natira sa akin, Mama Mia, at isinantabi ko ang aking malaking kahihiyan. Isang araw, kinausap ko na ng masinsinan ang panganay kong anak.
Ayaw sana niya akong harapin, Mama Mia, pero kinorner ko siya. Ano bang gusto mong pag-usapan natin pa? Diretsahang tanong ng anak ko sa akin. Anak, una sa lahat ay gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Hindi siya nagsasalita, Mama Mia, habang humihingi ako ng tawad. Aalis na sana siya nang hawakan ko ang kanyang balikat at hindi ko na rin napigilan ang sarili kong maiyak habang paulit-ulit na humihingi ng tawad sa kanya. Tigilan mo nga yan pa, bakit ka ba umiiyak? Kasi anak, ako ang may kasalanan kung bakit ka nagkakaganyan. Ha? Ano bang pinagsasabi mo pa? Nagmaang-maangan siya, Mama Mia, at doon ko na sinabi sa kanya na naikwento na sa akin ng mama niya ang tungkol sa paraphernalyang nakuha sa kaniyang kwarto. Ayaw pa talaga niyang aminin sa akin, pero tinanong ko siya ng isang makahulugang tanong. Tinanong ko sa kanya, Mama Mia, kung alin ba ang mas masarap. Mas masarap ba yung pakiramdam niya? O mas masarap sa feeling habang pinagmamasdan mo ang nanay mo na umiiyak dahil sa bisyo mo? Doon na siya umiyak ng umiyak. Ang sabi niya ay hindi naman talaga niya gustong subukan ang bagay na yon. Pero Mama Mia, naitanong niya sa sarili niya kung ano nga ba ang meron sa ipinagbabawal na gamot kung bakit paulit-ulit ko itong binabalikan. Doon, Mama Mia, na-realize ko na talaga ngang malaking kasalanan ang ginawa ko. Na yung ginawa ko para sana maibsan ang stress na nararamdaman ko at ang problemang hinaharap ko, ayun rin pala ang magiging problema ko sa anak ko. Mama Mia, mahabang usapan ang naganap sa amin nung araw na yon. Usapang puno ng iyakan at konting sigawan dahil pinakita at pinaramdam sa akin ng anak ko na galit siya sa akin. Hinayaan ko siya, Mama Mia. Sinabi ko sa kanya na ilabas niya lahat ng nararamdaman niya, pati lahat ng galit niya sa akin. Nang sa ganon ay maibsan yon kahit konti. Kahit napakiramdam ko nung araw na yon, ay walang respeto sa akin ng anak ko dahil sa mga pinagsasabi niya, ay okay na rin, Mama Mia. At least walang nag-walk out. At least hindi nag-walk out sa akin ng anak ko. Kung ano man ang mga issue naming mag-ama, ay hinarap namin. At hanggang ngayon ay patuloy pa rin namin itong hinaharap. Alam ko, Mama Mia, na mahaba ang proseso para mapatawad ako ng anak ko. Mahaba ang proseso para maibalik ko sa dati ang relasyon ng pamilya ko. Pero handa ako, Mama Mia. Handa akong maghintay at handa akong harapin kung anuman ang pwedeng maging kapalit ng mga kasalanan ko. Alam ko, Mama Mia, na handa rin ang anak ko. Handa rin siyang harapin kung ano man ang pwede naming harapin para maisaayos ang relasyon namin bilang mag-ama. Dahil kung anumang problema, kung anumang nararamdaman ko at ng mga anak ko at ng misis ko, haharapin ko yon dahil kasalanan ko naman yon. At yun din ang gusto kong malaman niya, Mama Mia. Yun din ang gusto kong gawin ng anak ko. Ang harapin ang mga naging pagkakamali niya para maituwid ito at maitama ang kanyang landas. Sana, Mama Mia, ay may natutunan ang manakikinig sa inyo ngayon sa lahat ng pinagdaanan ko at pinagdaraanan pa rin namin ng pamilya ko. Ang tanong lang ay kung bakit ba tayo naliligaw ng landas. Ang dami-dami nang nadadapa at di na makabangon. Bakit tayo nilikha ng Diyos na may sadyang kahinaan? Bakit tayo nilikha na ang dali-dali nating matukso at mapariwara?
Kung talagang ang nilikha tayo sa imahe ng Diyos, bakit hindi natin taglay ang lakas na meron siya? Ang dali nating makalimot na lahat naman tayo ay may positibong choice na pwede nating piliin. Pero minsan, mas napipili pa rin natin ang mali. Dahil aminin man natin o sa hindi, mas madaling piliin ang mga maling bagay. Maraming salamat Mama Mia sa pagbabasa mo ng liham ko at sa pagdinig mo sa lahat ng mga problema at pinagdaanan ko. Hanggang dito na lang po at sana naman ay may maibahagi rin akong magandang aral sa lahat. Forever na nananalig, Dave.